Pinay OFW na galing dito sa Dubai, United Arab Emirates na naharang sa customs sa Clark International Airport, nagsalita na. Naharang siya guys dahil sa dalawang cellphone na dala niya at ang isa doon ay yung hot topic nga na iPhone. At ang sabi ng taga-customs ay mahal daw yon at 100,000 pesos ang halaga kaya siya hinarang. At ayon sa kanya ay may mga naharang nga din daw na iba pang OFW or mga pasahero na nagbayad na lang ng 10,000 pesos. Ito nga guys ang nakakalungkot dahil napakarami nagsishare sa atin na pinagbayad sila ng 10,000 pesos sa customs kahit ang dala naman daw talaga nila ay pang personal lang na gamit. Kagaya rin ito sa sinabi ng isang OFW na naharang din na ginto naman ang dala niya. At ayon sa caption niya ay hindi daw siya nagpatinag sa mga taga-customs. Dahil basta alam daw niya na sa malinis na paraan niya nakuha ang mga ginto na dala niya. At ayon sa kanya ay naiuwi naman daw niya yung mga ginto na naharang sa customs na walang binayaran kahit anumang tax. Pero hinanap daw sa kanya yung mga resibo nito. Kaya itong si kabayang OFW na naharang sa Clark International Airport sa customs ay nilaban din talaga niya yung dalawang cellphone na dala niya, lalo na't alam niya sa sarili niya na pang personal lang ito. At sa tagal daw niya na bumabiyahe, ngayon lang daw sa kanya ito nangyari. Sabi po nung isang babae doon, sabi niya, iPhone worth 100,000 yan. Yun po ang narinig kong sinabi nung isang babae, worth 100,000 yan. Tapos, ay sabi ko po, hindi po iPhone 12 lang po yan. Tapos po sabi ko, second hand lang po yan. Tapos, di inihingi po na lang yung resibo. Tapos di sabi ko, ako po, ano lang po yan, in-order ko lang po yan online sa Dubai, dun sa may Noon. Dun po sa may, ano ko yan, kasi po ireregalo niya po dun sa may anak niya magbe-birthday po ng 18 years old. Tapos yung Oppo naman po, sabi ko, sa tita ko po yan, ibibigay niya po sa tatay niya, dun sa lolo niya. Tapos di, inaano po nila yung, parang may tinitingnan po silang inaano po nila yung presyo. Tapos sabi ko po, dun sa Oppo, ay, binidyo ko po yung mga phone. Yung ang sinasabi ko po sa inyo na hindi ko po intention na i-video ko po yung nangyari. Hindi ko po intention yon. Kaya po ako nagbibidyo, kaya nga po putol po yung katawan nila yung mga paalang nila Kasi po, ang binibidyo ko po nung time na yon, yung mga phone na pinadala sa akin. Ibibidyo ko po kasi po, isasend ko po dun sa mga nagpadala para alam po nila na kung kukunin po nila yung phone na yon, na kinuha po sa custom at hindi ko po, baka isipin po nila. Sinasabi-sabi ko lang na kinuha sa custom, tapos inuwi ko lang yung phone. Kaya po ako nag-video na sabi ko, oh Pearl, sabi ko, eto yung ano mo, sinasabat dito. Tapos sabi po nung babae, hindi namin sinasabat. Sabi ko, ano po yun kung hindi nyo, ano pong ibig sabihin nito? Ino-hold lang namin. Yun po ang sabi niya. Tapos ipapaliwanag ko rin po pala, dun sa may video, meron pong mga babae na ando doon sa may na nahagip dun sa may video ko. Yung luggage pong yun, sa kanila po yun, hindi po yun akin. Yung mga phone po na dala-dala ko, nakalagay po yun sa may backpack ko sa hand carry. Kasi po, ang mga phones, yung mga gadgets, hindi po yan pwedeng i-check-in. Kasi po, may mga battery po yan. Once na may mga battery po, hindi nyo po pwedeng ilagay sa check-in yan. Bawal po yan. Sa Dubai pa lang po, kung saan po kayo manggagaling na bansa, sasabihin nila sa'yo kung ano yung mga bawal ilagay sa check-in at ang mga bawal na ilagay sa may hand carry. So, yung mga phone yon, hindi po yon nakalagay sa check-in luggage ko. Nakalagay po yon sa may hand carry ko na nai-scan po nila. At ano po, yung mga phone na yon, na nandito lang po sa bag ko. Kaya meron po kasi ako nakikita sa mga comment na ang sabi po, ang napaka-ignorante naman nito na bakit hindi na lang nilagay sa luggage, ganyan-ganyan. Kasi po, hindi po talaga allow na ilagay po sa luggage po sa i-check-in nyo yung mga, may mga battery po. Kasi po parang, po yan, delikado po yan. Pag chinek-in po yan, kaya dapat po yan nasa hand carry. Yun po ang lilinawin ko po sa mga nagsasabi po na bakit hindi ko po daw nilagay yun sa may check-in. So, kaya po naka-backpack po yun. Naka-backpack po sa akin. So, andun na po tayo. Ngayon po, yung nagip po sa camera, mini-message din po ako. Marami daw pong nagme-message sa kanya na akala po nila na taga-custom din po siya. Nag-message po siya sa akin. Sabi po niya na
yung sila po daw, nung time na yon nagmulta po sila. Pinagbayad po daw sila ng 10,000. Pero ako po, hindi po talaga ako, kasi alam ko po na hindi po ako mali nung time na yon. Kaya po talaga inano po yung ano ko para hindi nila kuhanin yung phone. So marami po kasi nagtatanong sa akin na mga message, pero hindi ko po kasi kayo ma-replyan. Hindi ko po kayo ma-replyan isa-isa kasi po ang dami po talaga. Tapos napupunta po sila sa may message request, sa may spam ko. Sa mga nagtatanong po, yung mga cellphone pong yun, na hindi po nila nakuha sa akin. Kasi po, nagmatigas po talaga ako. Nung hindi ko po sila binibidyo. Binibidyo ko po talaga yung mga phone para isend ko po dun sa mga nagpadala na kung sakaling hindi ko po mailabas yung phone na pinadala nila at least po alam nila. Tapos, narinig ko po yung lalaki na sinasabi ko po sa inyo na from silita na ako. Narinig ko po siya, sabi niya po dun sa isang nagbibidyo si ma'am. Sabi niya po gano'n, nagbibidyo. Tapos sabi po nung lalaki, ma'am, bawal po ang magbidyo, sabi niya. Kaya po sinabi ko, naka-live ako. Pero ang totoo po nun, hindi po ako naka-live. Yung mga bidyong in-upload ko po yun, sinend ko po yun dun sa may nagpadala sa akin. Pero wala po akong intensyon na mag-video. Wala po akong intensyon talaga mag-video. Tapos po, ang narinig ko po, nagbubulungan po sila. Tapos ang sabi po nung isang sa kanila, ano ang gagawin natin dito? Tapos ang narinig ko, ang sabi nung isa, yung anuhin mo na lang sa supervisor. Parang ganun po yung narinig ko eh. Tapos nakita po nila na hindi po ako magpapatinag kasi po high blood ako. Eh nung time pong yon, wala pa po akong tulog. Hindi pa po ako nakatulog sa eroplano. Eh nagme-maintenance po ako ng gamot sa hypertension. Kaya po nung andun po talaga ako. Talaga pong yung parang siyempre ka po sa biyahe, 'di ba? Tapos para po ako talagang tapos kukunin nila yung hindi naman nila pinaghirapan. Kaya po yung nakita po talaga nila, hindi po talaga ako kasi yung nafe-feel ko po na kung magiging mahina po ako noon, baka pagbayaran nila ako or maiwan po sa kanila yung phone na yun. Hindi ko po talaga hinayaan, kasi po marami pong nagme-message sa akin na sabi po nila nangyari po yan. Nangyari daw po sa kanila yan. Pero ako hindi po talaga ako pinakita ko po talaga sa kanila na ipaglalaban ko yun. Ipaglalaban ko yung kasi po nagbibiyahe, ilang beses na po ako nagbiyahe, ngayon lang po nangyari sa akin yan. Tapos isasabihin nilang bawal daw magpadala. Kailan pa kaya naging bawal yung magpadala? Doon po sa mga nagsasabi na ginawa ko lang daw po inano ko lang po yung video na yun para gusto ko sumikat. Paano gustong sumikat? Hindi ko naman po intensyon na mag-video. Yung video pong yun po yung sinesend ko pong video dun sa mga nagpadala sa akin. Yun po ang katotohanan. At saka po dun sa mga nagtatanong, hindi po nila nakuha yung phone ko. Tapos nung wala na po silang makitang siguro, kasi sabi ko po yung Oppo, nasa 400 lang yun kasi sinend po ni tita ko yung resibo nung time na yun. Nung sinend ko po sa kanya yung video na ayaw po nilang na hinarang po nila yung mga phone nila. Sinend po sa akin kaagad yung sabi ko nasa 400 dirham po yan. Tapos yung isang babae nagpo-compute na po siya. 400 dirham. Sabi ko 400 dirhams, wala pa pong 10,000 yan. Tapos yung iPhone 12 po, sabi ko ano po yan? Second hand po yan, sa akin po yan. Kaya po ako pala nakaalis doon. Ito po ang sinabi ko. Sabi ko po na yung iPhone 12 na yon sa akin, ako ang bumili. Kasi po, pinakita ko po na binili ko po yun online sa may noon. Kaya po, wala na po silang maano sa akin eh. Wala na po silang siguro po, ito lang po ang yung parang nararamdaman ko nung time na yon. Parang akala po siguro nila, kasi mag-isa ako, kung isasabihin nila na 10,000 lang yung tapos yung dala-dala kong iPhone 12, akala po siguro nila 100,000 yon. Siguro yung magbigay ka na lang para makuha mo yung pinadala sa'yo. Hindi po, pinaglaban ko. Sabi ko po sa isip ko, kahit dito nyo pa ako patulugin, hindi ako lalabas dito hanggat hindi ko dala-dala yung mga Kasi alam ko po, yung cellphone na yun, inutang lang po sa akin nung kaibigan ko para po may pangregalo po sa anak niya kasi mag-18 siya. Tapos kung kukunin po nila, kaya po
talaga yung pinaglaban ko po. Hindi po ako nagbayad. Pinaglaban ko po talagang, wala nga po akong dinala sa sarili ko eh. Yun lang po ang daladala ko, napasalubong yung padala nila. Para sa akin po, wala po akong daladala para sa mga pamilya ko. Yung mga chocolate lang po. Kasi po alam ko po talaga na mahigpit po, kaya dinala ko na lang po talaga yung padala po ng mga kaibigan ko. Tapos kukunin pa nila. Yun po ang totoong nangyari. Minatigas ko po talaga para po hindi nila kuhanin yung cellphone. Tapos po nung wala na silang masita sa akin, nagpapaliwanag yung babae, hindi lang nagkaintindihan, ganyan. Nag-ano na lang po ako, hindi na po ako umalis na lang po ako ng mabilisan. Kasi po baka kung ano-ano pa yung gawin nila. Tapos po pala dun sa may video, nung sabi po nung lalaki na bawal po ang mag-video. Ang sabi niya sa akin, sabi ko po naka-live ako. Kunwari ko lang po 'yun para matakot sila at hindi nila ako takutin na kunin yung phone. Sabi ko lang po 'yun, pero hindi po talaga ako naka-live. Tapos po nung pagkaalis kong ganon, nagpapaliwanag pa po yung isang babae na sabi niya, hindi lang nagkakaintindihan, ganyan po ang niya. Yun po ang katotohanan sa nangyari. Opo, sa Clark International Airport po. Kaya po nung nag-aano po ako, nung pinipilit ko po yung akin, ang sabi pa po nung isang lalaki doon, sabi niya, matigas to, yan ang gusto ko. Yun po ang narinig ko. 6 po sila doon. 4 na lalaki at saka 2 babae. Sabi ko nga po sa inyo, high blood po ako nung time na yon. Kaya tumataas na po yung, alam ko po yung sarili ko eh. Pag na-high blood po ako, tumataas na po yung yung pananalita ko, ganyan. Kaya medyo kinokontrol ko po yung sarili ko doon. Baka po may stroke ako doon. Sa custom na po yun, yung pa-exit ka na po, yung nakuha mo na po yung bagahe mo, doon po nila ako hinarang. Kasi po, una pa lang po talaga napakalata na tinatarget po nila ako eh. Kasi sabi ko po sa inyo, doon pa lang sa may, yung iniintay ko na po yung bagahe ko, ano pong tawag doon? Yung sa may kuwanan ng bagahe, carousel. Ano ba yun? Carousel ba? Ano pong tawag doon? Yung umiikot, Ano? Conveyor ba yun? Yun, yung hinihintay ko yung nilapitan ako nung inaayos ko lang yung gamit ko. Sabi niya sa akin, ma'am, bawal pong magbukas ng bagahe dito. Ang sabi niya sa akin. Kaya inaayos ko lang naman yung gamit ko kasi madaming mga liit-liit na yung pinamili ko po sa may duty free. Kaya po ang dami nga pong nagme-message sa akin na nagtatanong na uuwi daw po sila. Meron daw po sila dalang mga phone. Ang sabi po, natatakot din po daw sila na dalhin po yung phone. So sasagutin ko po, sinasagot ko po yung mga tanong nyo sa akin, yung mga message nyo sa live. Kasi po, hindi ko po kayo masasagot ng isa-isa. Kasi po, ang dami po nang nagme-message. Tapos napupunta po sa may spam, sa may message request. Sa mga nagtatanong po na yung mga phone, nakuha ko po. Hindi po nila nakuha sa akin. Nalabas ko po. Opo. Yung palabas na po yung exit na po talaga. Yung nakuha mo na yung bagahe mo, tapos maglilista ka po ng yung declaration, pipirmahan mo yun, pipilapan mo, tapos pipirmahan mo. Yun po yun. Yun nga po siguro ang dahilan. Pero kaya po sabi ko, wag ako, wala kayong mapapala sa akin. Akala nyo lang, wala kayong mapapala sa akin. Opo, namimili sila ng tatargetin. Kasi po sa dami-dami po namin, pagkabigay po ng yung pinilapan po nila, pagkabigay po dun sa kanila, pinapa-exit nila. Tapos ako, pagkabigay ko po, hinarang nila ako.
Samantalang ang dala-dala ko, dalawa lang na phone lang, napadala pa. Samantalang ako, wala naman po akong dala-dala para sa pamilya ko. Ang dala-dala ko lang po, mga chocolate lang. Opo, ipinaglaban ko po talaga. Sinabi ko po talaga sa isip ko yun. Hindi. Ito pinaghirapan to ng kaibigan ko. Hindi, inutang lang niya sa akin. Pagdating ko sa Dubai, babayaran niya to. Babayaran niya sa akin. Walang-wala siya, hiniram lang niya sa akin. Tapos mapupunta lang sa kanila. Kaya pinaglaban ko po, hindi ko talaga binigay ang phone. Tapos meron silang mga ine-explain na batas. At saka po pala dun sa mga nagko-comment na sinasabi na nilang dapat i-declare. Dineclare ko po ang phone na ang gamit na dala-dala ko kasi nga nagpirma na ako at binigay ko na sa kanila. Tapos sa pag-exit ko po, dun po nila ako hinarang. Na-declare ko po, hindi ko po nilagay yung mga phone sa may luggage. Nakalagay po sa backpack ko na which is nai-scan po yun. Dun sa may yung pa-exit ka, may scan pa po dun. In-scan po yung mga gamit. Ano daw after nyo pong mag-declared after nyo po magpirma ng exit form, kinalkal nila ang bag nyo po. Hindi po nila kinalkal. Hinarang po nila ako. Ang sabi, pa-check ng hand carry mo. Sabi po nila, pa-check ng hand carry mo. Nung sinabi niya hand carry, kaya inano ko po yung backpack ko. Nilapag ko po sa harapan nila. Tapos, kaya po nakikita nyo sa video, yung dalawang phone lang po ang nakalagay. Pagka pinakita ko po yung buong laman ng backpack ko. Tapos nung nakita po nila na clear, yung dalawang phone lang na naka-box pa, sinara ko na po yung bag ko. Yun na lang po ang nakalagay doon. Hindi ko rin po alam kung may limit ba. Kasi po, ilang beses na rin po ako umuwi. Ngayon lang po talaga nangyari sa akin yan. Ngayon lang po. Ay, kainit. Dahil inom ka muna ng tubig ka, gagawin mo. Oo, kasi high blood nga ako eh. Meron sa Tapos po, mula po nung umuwi po ako, hindi pa po ako nakakatulog ng maayos. Mula po nung nangyari sa akin yan. Talaga po nanginginig po ako nung pagkalabas ko sa sa airport. Slow connection. So papatayin ko na. Sige po, sana po linawan po kayo sa explanation ko. About po sa nangyari po dun sa Clark International Airport. Yun po ang nangyari. Yung po kwento ko sa inyo, yun po ang nangyari. Hindi po nila nakuha yung phone. Kasi po talaga pinaglaban ko po yung yung rights ko. Sana mapag-usapan din ng mga mambabatas ang ganitong bagay. Dahil minsan ay naaabuso na ang mga kababayan nating OFW na itinuturing pa namang bagong bayani. Dahil kung makikita nyo ay trauma talaga yung inabot ni kabayan, lalo na't high blood pa siya. At kung makikita nyo sa una niyang video ay 2 cellphone lang naman ang dala niya nung lumapag siya sa Pilipinas. Tapos ganon siya itrato ng mga taga-customs na sarili pa namang bansa natin. Pero sa ibang bansa ay wala naman nagiging problema. Kaya guys, kahit naman siguro sino ay ipaglalaban, lalo na't 2 lang yon at alam naman nating pang personal lang yon na hindi maramihan at lalong hindi naman ipangbebenta. Paalala na lang sa mga kababayan kong OFW sa ibang bansa na kapag mamimili kayo ng gamit, alahas man or gadgets, ay dalhin nyo na lang ang resibo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, hanapin man ito or hindi. Para proof ito na pang sarili nyo lang at sa inyo ito nakapangalan. Pero guys, kung wala naman kayong dalang resibo, ay dapat kung alahas ay suot-suot nyo. Kung gadgets naman ay tanggalin nyo lang sa box. Pero kapag naharang pa rin ay patunayan nyo na lang na pang personal nyo ito at hindi naman ipangbebenta. Dahil guys, may mga cases na binibigyan tayo ng mga regalo ng mga amo natin, ng mga kaibigan natin ng mamahaling bagay kagaya ng cellphone o kaya naman ng alahas.